Ayon sa Central Intelligence Agency, mga kapatid, merong malaking banta ang Iran sa Amerika. Pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nananatili, buo, pero mga kapatid, mahina na daw o humina na ang pamahalaan ng Iran. Inubos ba naman ng Israel at saka ng US yung kanilang mga top officials, di ba? Ayon to, mga kapatid, sa pinakabagong assessment ng US intelligence. Iginiit din, mga kapatid, kasama ng CIA na may imminent threat, no? Ang Iran sa Estados Unidos na naging basehan ng desisyon ni US President Donald Trump sa pag-atake. Meron daw, mga kapatid, banta kasi etong Iran sa United States na kumbaga ay naging dahilan na rin, mga kapatid, o basehan o pinagbasehan ni US President Donald Trump para mag-go signal now. Sige na, tara na. Atakihin na natin ang Iran, parang ganun, mga tol, no? Alamin natin ito mula rito sa report dito sa UNTV News and Rescue. Sa pagdinig sa Kongreso, sinabi ni Tulsi Gabbard, ang kasalukuyang intelligence chief ng Estados Unidos, na nangangasiwa sa buong intelligence community na nananatiling intact ang liderato ng Iran sa kabila ng matinding pag-atake ng US at Israel. Okay, dito, mga kapatid, pinag-uusapan na kaya umatake ang Amerika, ang US dito sa Iran is because meron daw imminent threat, no, ang Iran dito sa Estados Unidos. Kumbaga parang ipinapaliwanag nila rito sa Senado ng Amerika kasi syempre merong pro-Trump, meron ding anti-Trump. Parang dito lang din yan sa Pilipinas, mga tol. Ganon din dyan. Merong opposition at saka pro. Ngayon dito ay ipinapaliwanag na kaya ni Trump sinimulan itong gerang to dahil meron naman daw banta talaga etong Iran dito sa United States. So alamin natin kung ano yun. Gayunman, malaki na ang ibinagsak ng kakayahang militar at strategic position nito kasunod ng mga opensiba mula sa dalawang bansa. Ipinaliwanag ni Gabbard na bagamat nananatili ang pamahalaan ng Iran, malubha na ang pinsalang tinamo nito matapos ang serye ng airstrikes at pag-target sa kanilang mga opisyal. Yun yung isa pa sa mga isa yun sa nagpapahina, mga tol, no? Dahil syempre yung commander, napaka-importante nun, mga tol, para sa mga sundalo. Bagamat ang Iran, mabilis sila magpalit. Diba? Tapusin mo tong official na to, bukas makalawa may kapalit na yan. Ganun sila eh. Kaso syempre, kapag napapalitan, minsan ang tinatagal within 24 hours kapag ka in-announce na ito na yung bagong kapalit, is tinotodas na agad ng Israel eh. Ganun din talaga, mga tol, katindi ang intel nitong Israel eh. Hindi mo alam kung saan nila nakukuha yan at nalalaman nila kung nasan nakapwesto yung mga nila, target nila eh. Diba? Ang bilis. Sobrang bilis. Kaya nga ngayon yung supreme leader ngayon ng Iran, isabi sa mga report, magpahanggang ngayon hindi pa rin daw nagpapakita publicly. Kailan upang humina ang kanilang kakayahang maglunsad ng malawakang operasyon. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. Intact pa rin yung government, yung pamahalaan ng Iran, pero degraded na daw, no? Sabing ganun. Its conventional military power projection capabilities have largely been destroyed, leaving limited options. Iran's strategic position has been significantly degraded. Kasabay nito, nananatiling sentro ng diskusyon kung may agarang banta nga ba ang Iran bago magsimula ang digmaan. Bagamat may ilang opisyal na naniniwalang may imminent threat ang Tehran, hindi ito malinaw na kinumpirma ng buong intelligence community. Ipinunto rin na ang pagtukoy kung may agarang banta ay nasa pagpapasya ng Pangulo na naging batayan ng aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Sa kabila ng pinsalang tinamo, nagbabala ang US intelligence na hindi pa tapos ang banta mula sa Iran dahil maaari nitong subukang makabawi at muling palakasin ang kanilang kakayahang militar at nuclear program sa inaharap. The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Ayon sa assessment, maaari magsimula ang Iran ng pangmatagalang plano upang muling itayo ang kanilang missile systems, drones at
iba pang sandata matapos ang pagkawasak dulot ng digmaan. James Napakatindi rin ng Iran mga tol, no? Kahit yung nakikita natin ngayon na talagang dinudurog sila ng mga missile strike ng Amerika, ng Israel, tapos binobomba pa. Lalo na ngayon, di ba, may banta si Trump na pasasabugin yung pinakamalaking gas field, gas reserve sa buong mundo na pinaghahatian daw ng Iran at saka ng Qatar. No, pero nakikita pa rin nila na may kakayanan pa ring bumangon ng Iran. Ganun sila katindi mga tol. 'Di ba? Ganun sila katindi. Kumbaga parang 'yun ang threat sa Estados Unidos, no? Kasi kahit nagulpi-gulpihin mo na 'to, 'di ba? Kumbaga bugbugin mo na kaya pa ring bumangon ulit, Monduyan humahataw sa no? Ngayon mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng reaksyon ninyo sa ibaba. Ayon sa Israel mga kapatid, sila lang, hindi kasama ang US mga kapatid, ang nagdesisyon para tirahin o punteryahin mga kapatid ang isang Iranian gas field. Ito yung tinutukoy mga kapatid ni Donald Trump na wawasakin niya daw kapag tinira pa rin ng Iran etong Qatar. Ngayon mga kapatid, bakit mahalaga tong pag-uusapan natin? No, dahil dito rin mga kapatid sa videong to ay siguro matatapos na ang mga haka-haka sa social media na wala na daw ito si Benjamin Netanyahu kasi eto nga ini-interview na siya live ng mga media mga tol. Panoorin natin. Thank you, Prime Minister Gary Azriel, I-24 News. So ito, mula sa I-24 News. Ito yung nagtatanong kay Benjamin Netanyahu mga tol. O yung mga nagko-comment na wala na daw talaga si Benjamin Netanyahu, baka sabihin nyo AI na naman to President Trump said today he did not like the Israeli strike on the Iranian gas fields. My question to you, was the president aware of Israel striking that gas field? Did you approve it? And please, if you may, do you see any signs that the Iranian regime is collapsing? And what assurances do you give the Israeli public that if it does stand on its feet, we will not see another wave of a war with Iran in maybe 5 or 10 years? Well, I'll say two things. Fact number one, Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Alam niyo mga tol, etong Israel malinaw ang objective nila sa pag-atake rito sa Iran. Gusto nila talagang burahin etong Iran. Wala silang pakialam dito sa mga langis. Wala silang pakialam dyan sa mga gas field na yan. Ang gusto nila mga tol, burahin ng Iran. Kasi para sa kanila, ito yung malaking banta. Dahil Iran ang pumupondo doon sa ilang mga kalaban nila katulad ng Hezbollah, Hamas, Houthis at iba pa mga tol kung sinong meron pa. Alam nilang Iran ang pumupondo dyan. So kung buburahin nila ang Iran, tatapusin talaga nila ang Iran, is mawawala ng popondo doon sa mga tinuturing nilang kalaban tulad nga doon sa mga nabanggit ko. So ang objective talaga ng Israel mga tol is totally talagang tapusin itong Iran. Etong Amerika mga kapatid, meron pa silang ibang mga pinoproteksyonan Halimbawa, ito sa Strait of Hormuz, di ba? Kumbaga naaagaw pa yung attention nila dyan Kasi nga nape-pressure din mga tol ang Amerika ng mga bansa, na mga kaalyado nila, di ba? Ng iba't ibang mga bansa na nagiging apektado dito sa pagsasara ng Strait of Hormuz mga tol. Pero sabi naman ng Iran, di ba, bukas naman daw yan at pwede naman daw dumaan ang mga barko maliban sa Amerika at saka sa Israel. Pero syempre, mga kapatid, nandoon pa rin sa Amerika nakatingin yung buong mundo 'di ba? Kasi kayo nagsimula niyan anong gagawin niyo? Paihirapan niyo kami, 'di ba? Tapusin niyo na 'yan kung gusto niyo tapusin o kaya gawan niyo ng paraan para mabuksan talaga yung Strait of Hormuz, 'di ba? Sabi niyo naman naubos nyo na yung military capability ng Iran. Bakit hanggang ngayon parang kontrolado pa rin nila yung Hormuz? Parang ganun ang lumalabas mga kapatid, no? Pero dito sa Israel, wala silang pakialam doon. Ang gusto nila talaga ubusin itong Iran, tapusin. Kaya nga kapag nakikita nila yung kung nasan sa pamamagitan ng intel nila, nalalaman nila kung nasan yung mga top officials, di na sila nagsasaya ng panahon. Maglo-launch na agad sila ng airstrike at eto nga sunod-sunod ang balita, 'di ba? Pati sila Rijani, pinaka mataas mga tol na officials nitong Iran is na itodas na rin nila. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. What do we see? What happens if the
Are there any signs that the Iranian regime is cracking? A lot of signs. A lot of signs. I wish I could divulge all of them, but I see that. But will I tell you, will I commit right now that it's going to collapse? I can tell you that we're working to create the conditions for it to collapse. But it may survive, it may not. If it survives, it'll be a lot weaker. There's no comparison. It'll be at its weakest point, shorn of industries that it built over decades, death industries, shorn of many other capabilities that they have, and equipped with the experience, with the knowledge that if they try it again, they'll be hit again even harder. I can't. Pero maliit lang na bahagi, mga kapatid, nitong gas field na to ang tinamaan nitong Israel, sabing ganon. At ang bantangan ni Donald Trump, siya mismo ang wawasak doon sa kabuuan kapag ipinagpatuloy pa rin ng Iran daw ang pag-atake, lalong-lalo na sa Qatar. Cannot tell you of the technological developments that we are engaged in to anticipate this and other possibilities. But Israel has shown that it can do wondrous things. And in partnership with our American allies, we can do amazing things. Amazing things. As Pete Hegseth, the Secretary of War, said, these are the two most amazing air forces in the world. It's the two most amazing intelligence services in the world. Oo, ang galing ng intelligence ng Israel, mga tol. It has the capabilities to confront these barbarians and to outstrip them, both in innovation and when necessary in lethality. It's directed, it's targeted lethality. It's going against the killers and as much as possible to avoid civilian casualties. We have those capacities. We're building them for the future. That is what safeguards the future. Diba? Kakaiba, mga kapatid, no? Itong intelligence ng Israel. Again, no, sa maraming pagkakataon, nakita naman natin inubos nga ng Israel, mga tol, mula doon sa pinaka-top, doon sa pinaka-supreme, 'di ba? Hanggang doon sa mga general, talagang inuubos nila, mga scientists, 'di ba? Yung last year yung unang-unang umatake, mga tol, 12-day war ata ang tawag nila doon, 'di ba? Ubos yung mga scientists nila, mga tol. 'Di ba? Ngayon eto, yung mga top officials na talaga. Ang nakikita kong buhay pa, mga kapatid, yung presidente at saka yung foreign minister si Aragchi, no? Well, nasa ibang bansa kasi ata si Aragchi, wala siya sa Iran, kaya hindi siya kasama sa mga natatarget. Pero kung nagkataong nandoon siya, malamang di rin siya palalagpasin itong mga to Talagang ubusan na kung ubusan no? Anong masasabi ninyo tungkol dito, mga kapatid? Comment kayo sa ibaba.